Gaano kita katakot kapag nagkaroon ng pag-iisip ang mga langgam? Isa itong pelikula kung saan sinakop ng mga langgam ang mga tao. Sa isang maliit na isla, lahat ng mga tao ay nagsitakbuhan. Hinahabol sila ng mga langgam. Hindi ito ordinaryong langgam, dahil sila ay may target. Iyon ay ang patayin ng mga tao. Para maprotektahan ang mga residente, gumamit sila ng apoy para puksain sila. Ngunit sa sobrang dami ng mga langgam, walang epekto ang apoy, hindi na ito makontrol ng mga tao. Kaya kinailangan nilang tumakbo. Ang mga taong nahuli, ay kinakain ng mga langgam. Para matulungan ng mga residente, nagpadala ng grupo ang mga militar. Maraming langgam na ang parating. Binuksan nila ang langis, at umikot ang tricycle. Ang isa naman ay nagtapon ng apoy. Nagkaroon sila ng pader na apoy. Dahil dito, pansamantalang nakaligtas. Nag-set up naman ng mga tentang militar. Nag-imbita pa ng eksperto. Sinira na ng mga langgam ang isla. At naapektuhan na pati ang ekonomiya. Para maubos ang mga langgam, nilabas ng eksperto ang plasma laser. Nagsuot sila ng suit at lambas. Sa isang putok lang ay, maraming langgam ang napuksa. Maayos nga ang resulta ng plasma laser. Wala ring dulot na sakit ang amoy nito sa mga tao, dahil unti-unti nang napuksa ang mga langgam. Bumalik na rin ang mga residente. Nakita ni Xiaomei sa satellite, meron pang mga langgam sa gubat. Nagpadala sila ng tao para puksain ito. Pero nagulat sila sa kanilang nakita. Ang mga langgam ay naghugis ahas. Malaya silang nakakagalaw. Para ring nag-uusap. Di pa nga sila nakakapag-isip. Nakita nila na marami pang langgam. Sa taas nila na parang mga net. Bigla itong nahulog at kinain silang dalawa. Sa eksenang ito naalala ko ang pagkakaisa ng mga langgam. Tinatalo nila ang ibang lahi. I-click mo ang link na ito para mapunta ka sa laro. Subukan mong maging langgam. Mabuti at dahil sa gear nila ay di sila nakain ng mga langgam. Pero sobrang daming mga langgam. Nahirapan silang tumayo. Ginawa nila ang lahat para maalis ito. At nagamit nga nila ang laser. Napuksa ang mga langgam. Pero kanina nung natambo pala ay nabutas ang kanyang suit. Nakapasok ang langgam sa tenga. Sobrang nasaktan ang lalaki. Kinagat siya ng langgam. Na-damage ang utak niya. Tinulungan siya ni Dazuang na kunin ang helmet. Nakita niyang nawala ito sa sarili. Kaya agad niyang dinala sa pagamutan. Habang nagpapahinga ang matanda, biglang pumasok sa isipan ang mga alaala. Pagkagabi ay bumalik sa dating lagay. Nung gabing iyon ay may handaan na dinaos para sa mga militar. Sa kalagitnaan may natanggap na balita. Ang leader kaya pinutol muna ang party. Sinabi sa lahat na may bagong langgam na naman. At aatake sa mga tao. Mas marami ang mga langgam ngayon. Agad umalis ang mga eksperto. Nagulat sila sa nakita. Pagdating doon, dahil ang mga langgam sa harap ay nag-combine at nakatayo na. Pati ang mga eksperto ay di ito mapaliwanag. Para maliwanagan, lumapit ang eksperto sa nest ng mga langgam. Pagtingin niya, biglang nagsilabasan ang mga ito. May isang batang nakatayo sa taas ng mga kahoy at pinapaikutan. Mabuti at dumating ang eksperto at nailigtas ang bata. Dinala niya ito sa bangka para makaalis. Pero di pa nakakalayo ay humabol ang mga langgam. Pero kakaiba dahil hindi sila inatake, kundi hinailan ito ang bangka sa pangpang. At dinala sila ng mga langgam sa isang lugar. Dito nakita nila ang isang bagay na parang server. Dito nalaman ng eksperto na ang server ang kumukontrol sa mga langgam. Napuno ng mga langgam ang kuweba. Nagpalabas ng mga anyo para ipakita sa tao. At makapag-usap. Nalaman ni Dazuang na gusto pala nila na sakupin ang buong isla. Dinala sila ng mga langgam dito para makipagnegosasyon. Kinuha nila ang bata para pampalit. Ning, babalik kami. Pagbalik sa base, sinabi nila ito sa militar. Para sa mga eksperto, di nila mapupuksa ang mga langgam. Kailangan magpadala ng tao para makipag-usap. Sabi ng militar na di makatwiran ang pakikipag-usap sa mga langgam. Nang di nila alam ano ang gagawin, biglang pumasok ang matanda. Pinutol ang pag-uusap nila. Sinabi niyang may paraan para makipag-usap sa mga langgam. Dahil mataas ang posisyon nito. Kaya sumang-ayon sila. Kinabukasan bumalik sila sa kuweba. Pinakawalan nila ang bata nang dumating ang mga tao. Agad namang umilo-ilaw ang mga ito. At nagpakita ng mga anyo para makipag-usap. Naintindihan din ni Dazuang ang ibig nilang sabihin. Gumuhit pa siya para makipag-usap sa kanila. Sa oras na iyon, naging malikot na naman ang langgam. Sa tenga ng matanda, hindi na niya matiis kaya hiniling na tumigil na. Yun pala na handa na niya. Ang bomba sa katawan. Handang mamatay. Dahil sa banta, agad siyang kinontrol ng mga langgam. Sumunod ay ang mga langgam ay nag-combine at naging isang malaking langgam.
Agad nilabas ng eksperto ang pheromone at tinapon sa langgam. Dahil dito, biglang napuksa ang langgam. Agad nilang kinuha ang bata para tumakas. Naiwan naman ang matanda at kinakain ng mga langgam. Lumabas na ang langgam mula sa tenga. Bumalik na ulit siya sa dating pag-iisip. Nakita niyang ulit ang malaking langgam. Nakita niyang nakaalis na ang mga kasama. Kaya pinasabog niya ang bomba. Sabay silang nawala ng mga langgam. Pagkasabog ay parang may pugitan na lumabas mula sa kuweba. Iyon pala, ito ay kagagawan ng mga alien. Pagkatapos nito ay bumalik ulit ang mga residente sa